Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Agad na po nating ipagpatuloy ang muling bakbakan sa pagitan ni Raven at ni Baphomet. Matapos nga na malagay sa masamang sitwasyon si Griffin laban kay Raven, ay akmang tatapusin na siya ni Raven pero nakaramdam siya ng masamang aura. Naaalala ni Raven ang nangyari sa Tower of Abyss bago siya mamatay. Unti-unti siyang lumingon at doon ay nakita niya ang isang anino. Ang anino ni Baphomet. Bumalik na kaya ang buong lakas ni Baphomet? Sa pinakamataas na parte naman ng tower ay nanunood ang boss ng Tower of Sanctuary. Sinabi nito na kabaliwan ang nangyayari. Hindi imposible na gamitin ng mga tao ang system ng tower para maklear ito pero sumusobra na ang mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala na may nakahack ng kanyang tower. Higit sa lahat ay mukhang susubukang nakawin pa daw ito ni Baphomet. Bago pala nagbagong anyo si Baphomet ay na-activate ang kanyang skill na domination. Mayroon 15% na mahahack at magagamit ang tower. Pumayag si Baphomet na gamitin ito. Ayon sa system ay may mga konsekwensyang mangyayari dahil hindi stable ang kanyang skill dahil masyadong mababa ang level nito. Sinabi ng system na kailangan niyang mag-level up, agawin ang trono at maupo bilang bagong hari. Biglang lumiwanag ng kulay pula sa likuran ni Raven. Dito niya naramdaman ang napakasamang presensya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Walang iba kung hindi ang boss ng Tower of Abyss. Si Baphomet. Nakikita ni Baphomet sa mga mata ni Griffin ang pagdududa at ang sobrang takot. Sa harap ngayon ng dalawa ay ang tinuturing na isa sa pinakamalakas na boss ng tower. Ang taong tumalo at tumapos sa buhay ni Raven. Sa isip ni Griffin ay nanginginig siya sa takot dahil nasa harap niya ang boss na tumalo kay Raven. Sumigaw si Griffin at sinabi na tama nga ang hinala niya. Isang demonic beast si Cha Minwoo. Bigla namang tinawag ni Raven si Griffin sa kanyang tunay na pangalan. Tinanong ni Raven si Griffin kung siya ba si Soo-hyuk. Paano at kailang daw siya nakapunta dito sa tower? Ano daw ang nangyayari? Mukhang nagkaroon ng totoong katauhan ang pekeng Raven. Kahit si Raven ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Dapat daw ay patay na siya pero bakit ganoon? Si Baphomet naman ay tumatawa dahil sa tuwang nararamdaman. Napakagandang tower daw nito dahil hawak nito ang mga data ni Baphomet. Sa kapangyarihang taglay niya ngayon ay siguradong magkakaroon sila ng magandang laban ni Raven. Pero agarang napatigil si Cha Minwoo. Bigla ang umatake at nagpakawala ng kadena ang kanyang katawan at tinarget sila Raven. Tumilapon ang mga espada ni Griffin pero agad naman niya itong naibalik. Gustong maintindihan ni Raven ang mga nangyayari pero dahil inatake daw sila ni Baphomet ay mukhang mahihirapan silang magkaintindihan. Sinabi ni Raven na mag-ingat daw sila dahil isang mythic rank ang boss na kaharap nila. May tuturing daw na pinakamalakas na tower ang Tower of Abyss sa kasalukuyan kung hindi niya ito na-clear. Pero pinatahimik ni Griffin si Raven. Kaya niya daw ang sarili niya at tandaan daw ni Raven na ang tunay na kalaban at kailangan matalo ay siya. Sa isip ni Griffin ay kung maganda ang maipapakita niya sa sitwasyong ito ay kaya niyang mapatay ang dalawa. Biglang inatake ni Griffin si Baphomet gamit ang skill niyang Wind Cut. Na-block ito ni Baphomet pero agad na tumalon si Griffin at sinubukang atakihin naman si Baphomet sa itaas. Pero dinakma lang ni Baphomet ang espada ni Griffin at tinapon niya ito na parang basura. Bumalik si Griffin at pinaulanan ng slashes si Baphomet. Akala niya ay nagtagumpay na siya pero naramdaman niya na parang walang epekto ang kanyang mga atake. Biglang sumigaw ng napakalakas si Baphomet. Nakaramdam ng sobrang takot si Griffin at bumaba ang kanyang stats ng 50%. Nanigas din ang buong katawan niya at hindi siya makagalaw. Akmang dadakmain na ni Baphomet si Griffin pero biglang pinigilan ito ni Raven. Tumalsik ang dalawa dahil sa impact. Sinabi ni Raven kay Griffin na wala pa ring nagbago mula nang huli silang magkita. Mahina pa rin siya. Pinaalala ni Raven kay Griffin ang kanyang goal. At ito ay walang iba kundi patayin ang sariling kapatid na si Raven. Nagulat si Griffin sa sinabi ng kapatid. Bigla nang inatake ni Raven si Baphomet. Pero sa katunayan ay hindi makapaniwala si Cha Minwoo sa nangyayari. Ito daw ang kanyang katawan pero bakit hindi niya makontrol? May ibang kumokontrol sa katawan niya. Sinabi ng system na ito ang isa sa mga konsekwensya dahil hindi stable ang kanyang skill. Ito ay dahil mababa ang kanyang skill level. Pero sa isip ni Raven ay naiinis na rin siya.
Hindi siya makapaniwala na ganito kalakas ang Baphomet na makakaharap niya. Sa pananaw naman ni Baphomet ay parang mas lumakas pa si Raven. Tila parang nabuhay itong muli. Nagpalabas ang dalawa ng sarili nilang aura at biglaang umatake sa isa't isa. Naiwasan ni Baphomet ang atake kaya napa-atras si Raven. Alam na daw ni Raven ang nangyayari. Bigla niyang tinapon ng espada sa itaas. Ito pala ang kanina pa na nagmamasid kay Baphomet. Kahit ang boss ng tower ay nagulat sa ginawa ni Raven. Ang lakas daw ng loob niya na gawin ito sa kanyang alaga. Ayon kay Raven ay pakiramdam niya ay buhay pa rin siya kahit alam niyang patay na siya ay dahil ginagamit ng tower ang kanyang data. Galit na galit si Raven sa boss ng tower dahil ginawa siya nitong isang demonic beast para sa kanyang quest. Isa lang ang paraan para matigil ang kahibangan na ito. Kailangan niyang mamatay. Biglang sinaksak ni Baphomet si Raven. Lumabas ang mensahe mula sa system na tagumpay sila sa kanilang quest. Galit na naiinis ang makikita sa mukha ni Baphomet. Ito din ang nararamdaman ni Griffin. Ano daw ang nangyayari? Paano daw naging tao ang isang demonic beast? Ito ang mga tanong ni Raven kay Baphomet. Pero hindi daw ito imposible sa magulong mundo na ginagalawan nila. Siguro ay nagtagumpay si Baphomet sa isang quest. Napansin din ni Raven na mukhang hindi sumama kay Baphomet ang kanyang mga kapangyarihan nang maging tao siya. At mukhang hindi rin sa kanya ang katawan na ginagamit. Hindi daw alam ni Baphomet paano gamitin ang katawang tao niya. Bago pa maglaho si Raven ay may sinabi siya kay Cha Minwoo na ikinagulat niya. Hindi nakapagsalita si Cha Minwoo dahil dito. Matapos ang lahat ng kaguluhan na yun ay nagtipon-tipon na ang lahat sa safe base. Ibinahagi ng isa't isa ang kanilang karanasan. Si Hunter Chu ay nakaharap ang dalawang bata na nagbago ang anyo. Sinabi naman ni Reaper na kahit nabigyan na niya ng paunang lunas si Hunter Nelia ay hindi pa rin maganda ang kanyang kalagayan. Napagdesisyonan ni Hunter Chu na bumaba na lang muna ng tower kasama si Hunter Nelia para mapagamot ito. Ayaw pa sana ni Hunter Nelia dahil hindi niya gustong maabala ang pag-clear sa tower dahil sa kanya. Ayon kay Hunter Chu ay maaari naman nilang maklear ito sa susunod, ang mahalaga ay ang kalusugan ni Hunter Nelia. Bigla namang nagsalita si Cha Minwoo at sinabi na hindi siya sasama sa pagbaba. Ano naman daw ang gagawin niya? Hindi niya daw kayang i-clear ang tower ng mag-isa, pag-aalalang sinabi ni Reaper sa kanya. Pero tiningnan lang siya ni Minwoo at hindi sumagot. Napansin ni Reaper na simula nang bumalik sila ay mukhang masama ang loob ni Minwoo. Sinabi din ni Griffin na may iwan siya at hindi sasama sa pagbaba. Narating na nila ang palapag na ito kaya masasayang lang kapag ititigil nila ito. At may gusto din siyang malaman. Nagkatinginan lang si Minwoo at Griffin. Tinanong ni Hunter Chu kung sino pa daw ang gustong maiwan sa tower. Napagdesisyonan ni Hunter Zest na bumaba na rin dahil kung hindi daw dahil sa kanya ay hindi nalagay sa panganib si Hunter Nelia. Tinanong ni Hunter Chu si Raven kung ano ang kanyang plano. Nag-isip siya ng ilang sandali at napagdesisyonan na sasama siya sa kanila ni Minwoo sa pag-akyat. Bigla naman may nagsalita at sinabi na sasama rin siya sa pag-akyat. Ito ay walang iba kung hindi si Peacemaker, ang nagpanggap bilang si Hunter Goblin. Binati siya ni Reaper pero hindi niya ito pinansin at agad na lumapit kay Minwoo. Kinagagalak niya daw na makatrabaho si Minwoo. Matapos ang pag-uusap ay napagdesisyonan na nila kung sino ang may iwan at kung sino ang bababa ng tower. Sinabi ni Hunter Chu na kapag bumuti na ang kondisyon ni Nelia ay aakyat siyang muli. Sa isip ni Hunter Zest ay humihingi ito ng paumanhin kay Team Manager Ha Jae-wook dahil mukhang hindi niya matatapos ang kanyang misyon na bantayan si Minwoo. Bumaba na nga si Hunter Chu, Nelia, at Zest habang pumasok na si Hunter Baphomet, Griffin, Reaper, at Goblin sa isang gate para sa susunod na palapag. Hindi sigurado si Reaper kung magiging maayos lang ba sila kahit wala si Hunter Chu. Ang tansyang rank ng tower na ito ay isang epic, pero dahil siya daw ang nagdala kay Hunter Baphomet sa tower na ito ay nararapat lang na maiwan siya at sumama kay Baphomet. Kailangan niya lang tiisin ito hanggang makaakyat muli si Hunter Chu. Makalipas ang ilang sandali ay pinagsisihan ni Reaper ang kanyang naging desisyon. Napakalakas na mga monster ang kanilang nakaharap sa sumunod na palapag. Sunod-sunod ang kanilang sagupaan sa mga malalakas na monster. Sa isip ni Reaper ay napapagod na siya. Patuloy pa rin ang pag-clear ng mga kasama niya sa bawat palapag na mapapasukan. Hanggang sa hindi na siya makatiis at sumigaw.
Nakiusap siya kung pwede daw ba silang magpahinga muna. Sumang-ayon naman ang lahat na magpahinga muna. Ginamit ni Reaper ang isang magic item niya na Golden Incense Burner. Unti-unting pinaparecover nito ang mga hunter na nasa paligid. Sa isip ni Reaper ay nagpapasalamat ito dahil sa wakas ay nasa waiting room na sila at makakapagpahinga na din. Ang palapag na na-clear nila ay ang ika-89, napakaganda daw ng resulta na nagawa ng kanilang grupo. Bigla namang napatayo si Griffin. Tinanong siya ni Reaper kung saan siya pupunta. Ayon kay Griffin ay sayang lang ang oras kung wala siyang gagawin kaya magwa-warm up na lang siya. At isa pa, nakakasuklam daw ang makasama sa isang lugar si Baphomet. Nabuo na naman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Hindi na naman mapakali si Reaper sa pag-awat sa dalawa. Binago naman ni Reaper ang usapan at kinausap si Hunter Goblin. Hindi daw sila nakapagpakilala ng maayos kaya ito daw ang tamang panahon. Pinakilala ni Reaper si Baphomet at Griffin kay Hunter Goblin at nagpakilala din si Hunter Goblin sa kanila. Sinabi niya na nakatanggap sila ng request galing sa Sangwon Guild kaya siya nandito. Tinanong siya ni Minwoo kung nasaan naman ang iba niyang kasamahan. Ayon kay Hunter Goblin ay namatay daw ito dahil sa mga patibong na ginawa ng mga demonic beast. Isang sorpresang atake daw ang nangyari at siya lang ang tanging nakaligtas. Hindi naman makapaniwala si Minwoo. Bakit daw magpapadala ang guild ng mga tagabantay na mas mahina pa kaysa sa advance party? Pinagalitan naman ni Reaper si Minwoo dahil namatayan na nga daw si Hunter Goblin, nagsasalita pa siya ng hindi maganda. Sinabi ni Reaper kay Hunter Goblin na huwag daw intindihin si Minwoo. Masyado lang talagang matalim ang dila niya. Pero parang matamlay lang na sinagot ni Hunter Goblin si Reaper, napaisip tuloy si Reaper sa inaasta ni Hunter Goblin. Kanina pa daw niya ito napapansin. Habang nakikipaglaban sila sa mga monster sa iba't ibang palapag, ay parang masama ang pakikitungo sa kanya ni Hunter Goblin. Parang tinuturing siyang sagabal ni Hunter Goblin. Pero pagdating kay Minwoo ay sobrang dikit na dikit siya. Baka daw ay may gusto siya kay Hunter Baphomet at itinuturing siyang karibal nito. Isang kalokohan daw ito. Wala daw siyang gusto kay Hunter Baphomet. Nakarating na nga sila sa ika-79 na palapag. May dalawang malaking pinto at hindi nila alam kung saan ang totoo sa dalawang ito. Mukhang kailangan nilang tingnan ang dalawa. Sinabi ni Minwoo na dahil magkasing lakas sila ni Griffin ay mas mainam na hindi sila magsama sa isang grupo. Si Reaper naman ay tila nag-aapoy dahil sa kanyang nararamdaman. Napansin ito ni Cha Minwoo. Sa isip ni Reaper ay sana siya ang piliin ni Minwoo. Alam niyang hindi interesado sa kanya si Minwoo pero sana daw siya ang piliin nito. Pero biglang sinabi ni Minwoo na siya at si Hunter Goblin ang magkasama sa isang grupo. Kinainis naman ito ni Reaper. Bakit naman daw hindi siya? Ayon kay Minwoo ay muntik na siyang matamaan ng sinulid ni Reaper kanina. Masyado daw siyang tamad para iwasan ang mga ito kaya mas mabuti kung si Griffin ang kasama niya dahil mabilis ito. Ngumiti lang si Goblin kay Reaper habang pumapasok na sila ni Minwoo sa isang pinto. Naiinis na talaga si Reaper sa kanya. Pero hindi mawala ang pakiramdam at pagdududa ni Reaper sa babaeng ito. Ayaw daw sana niyang pagdudahan ng kagrupo, ginamit ni Reaper ang kanyang skill na identity. Pero nagulat siya nang makita ang tunay na pagkatao ni Hunter Goblin. Habang naglalakad sa loob ng malaking kwarto ay tinanong ni Goblin si Minwoo kung girlfriend daw ba niya si Reaper. Agad naman na itinanggi ito ni Minwoo. Tinanong niya ulit si Minwoo kung may girlfriend na daw ba ito. Mukhang popular naman daw siya kaya siguradong maraming may gusto sa kanya. Pero iniba ni Minwoo ang usapan at tinanong si Goblin kung bakit ito nagtatanong tungkol sa ibang tao. Nalito si Goblin sa sinasabi ni Minwoo. Ayon kay Minwoo ay dalawa na lang sila sa kwartong ito. Hindi maintindihan ni Goblin ang sinasabi ni Minwoo kaya biglang inatake niya si Goblin. Nakaiwas naman ito pero nasugatan ang kanyang kanang mukha. Sinabi ni Goblin na mukhang hindi baguhan si Hunter Baphomet. Para kay Minwoo, si Hunter Goblin ang lumapit sa kanya na may motibo. Maganda daw ito dahil sawa na siya na makipaglaban sa mga monster na walang utak. Kaya ang ulo naman daw ni Hunter Goblin ang kanyang bubuksan. Nalaman na kaya ni Cha Minwoo ang tunay na pagkatao ni Peacemaker? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!